Nasa harapan natin at hawak-hawak natin ngayon ang pinakamatandang bell sa buong Southeast Asia. Magandang buhay at sa ating panibagong video ay inaanyayahan ko po kayo upang samahan kami sa atin pong journey towards Apari. At bago po tayo magsimula ay humihingi po ako ng konting tulong. Mangyari pong paki-like, share at follow na rin po ang ating page. Maraming salamat po! Sa ating journey ay napadaan tayo dito sa bayan ng Camalaniugan. Yes, bayan ng Camalaniugan, at sa ating pong pananaliksik, ito ang pinakabatandang bayan sa kabuuan ng probinsya ng Cagayan. Yes! Base sa ating source, itinatag ito ng isang datu, si Datu Giab, na nanggaling sa Damang, at dahil sa pagsalakay sa kanila ng mga kaaway nilang Kalinga, sila ay lumipat sa lugar na ito. Ang pangalang Camalaniugan ay nanggaling sa salitang ugat na malanyug, pangalan ng halaman na kung saan noon ay napakarami rito. Ito ay puno ng palm, na minsan pinagkakamalang niyog. Ang bunga nito ay parang katulad din ng niyog, at ang pagkakaiba lang ay ang kanilang laki, sapagkat ang bunga ng malanyug ay mas maliit lamang sa kamao ng isang baby. Dinagdagan lang ng unlaping CA at hulaping AN upang mabuo ang salitang ibanag na Camalaniugan, na may kahulugang lugar kung saan maraming malanyug. Ang mga tao dito noon ay mga ibanag, salitang nanggaling sa banag, isang ibanag na salita na ang kahulugan ay ilog, at ang ibanag ay nangangahulugan ding taong nakatira malapit sa ilog. Wow! Ang galing! Wow naman! Wow! Ayon sa ating source, ang mga tao noon dito ay sinasabing mga pagano. Alam naman natin yung mga pagano, ano po? Ito yung mga sumasamba sa mga anito. Alam niyo po ba yung anito? Pwede po ninyong i-comment sa baba kung ano po yung mga halimbawa ng mga sinasabi nating anito. Pero paano nga ba nagsimula yung Kristyanismo dito? Noong taong 1581, dumating ang mga Spanish colonizer na pinamumunuan ni Juan de Salcedo, at hanggang noong taong 1595, nasakop nga nila ang lugar na ito, kaya't na-convert ang buong angkan ni Datu Giab sa Kristyanismo. At isang taon ang makalipas, naging ganap na bayan ang Camalaniugan. Same year, 1596, sinimula ng pagpapatayo ng unang simbahan sa lugar na ito gamit ang paraang forced labor o slavery. Etong nakikita natin sa screen ay eto mismo yung ruined church. At ayon na ulit sa ating source, ilang beses itong nasira at muli ding itinatayo. Una ay dahil sa sunog, at sa mga sunod na pagkasira ay dahil sa mga bagyo at pagbaha, dahil nga ito ay nasa dila mismo ng mighty river ng Cagayan. Kaya naman inilipat po ito sa ibang lokasyon. Nagbablog po ako. Ayan, shoutout kay Tatay Boy Aquino po. Nandito siya fishing. Fishing po yung trabaho niya kasi sabi nga natin kanina ay nandito mismo po tayo sa tabi ng Cagayan River. Sa Anguila. Anguila, opo. Itong church na to tayo, no? Grabe, napakatanda na pala. Oo. Maganda yan yung orno na yan. Yung sa taas. Akyat ka dun sa taas. Hindi naman nila ibinabawal po? Hindi. Sige, thank you po. Salamat tayo. Yung horno na sinasabi ni Tatay, ito yung pinaka-best preserved na horno sa buong Cagayan region. Pupuntahan natin mamaya ito after po nating ikutan itong ruined church. Sa pag-ikot nga natin, kapansin-pansin talaga ang tagal at kaluma na ng structure na ito, sapagkat kitang-kita po natin ang mga ugat ng balete na kumapit na sa pader. Grabe, ang lalaki na ng mga kahoy. At eto nga't pinuntahan din po natin ang lugar kung saan inilipat po ang church. At eto na nga yung Church of Camalaniugan sa kasalukuyan. At sa tower na ito matatagpuan po natin ang isang antik at pinakamatandang bell sa buong Southeast Asia. Tara't akyatin po natin. Oh, grabe. Hawakan natin, guys. Ito ang Santa Maria Bell. Grabe yung feeling. Grabe, amaze na amaze po ako dito. Sapagkat sino nga ba naman ang hindi ma-amaze, lalo na kapag bihira lang talaga tayong makakita ng mga antik na mga elements. Opo, antik po ito sapagkat nung kinompute ko, umabot po sa 429 years of existence at hindi pa kabilang yung taon na bago nadala rito ang bell na ito. Grabe, guys. Nasa harapan natin at hawak-hawak natin ngayon ang pinakamatandang bell sa buong Southeast Asia. Wala po tayong matagpuang data tungkol sa kung sino at paano ang pagdala sa Pilipinas ng bell na ito. Pero may record na ito ay nai-transport noong February 1937 sa Manila para sa 33rd International Eucharist Congress. Pupuntahan ulit natin yung horno. Ayan. Umiiyak na yung isang kasama natin. Guwapo ka, pare. Eto na. Eto na. Yes, eto na po yung horno, at ang sabi nila is stairway to heaven. Akyatin na po natin. So, ang sabi dun sa data nga natin is ito yung the most preserved horno
in the whole region of Cagayan. Itong pang 20 na step is rest siya. 29th step. Grabing ganda siguro to pag gabi. Kasi nga may mga ilaw siya. Oh my God. Ang sabi po bukod sa horno, ito din po ay ginagamit upang sa ganun ay pwesto ng mga spy o kaya tagabantay upang sa ganun ay makita po yung mga kalaban na pwede pong sumalakay sa mga tao dito. Grabe, kitang-kita mo po ang kabuuan ng Kamalanyugan at mga karatig bayan pa po sa pwesto at taas ng hornong ito. Kitang-kita mo rin po sa malayuan ang sabang o kaya yung when the river meets the sea sa Apari. Wow, grabe. So yan po guys yung experience natin dito sa Stairway to Heaven na sinasabi nila sa Google. So yun, grabe na experience natin umakyat dito sa the most preserved horno in the whole region ng Cagayan. Hello! Hello po, ayan po. Yun yung mga kapwa po nating mga mag-aaral ang pag-asa po ng ating bayan. Ayan, shout out po sa kanila, talagang yung outfit po nila is talagang Pilipinang Pilipina. Oh, grabe talagang dito sa Kamalanyugan. Grabe talagang yakap-yakap pa rin yung history hanggang sa pananamit. Ito palang Kamalanyugan is ito yung pinaka kauna-unahan ko bayan dito sa buong Cagayan. Itong Kamalanyugan. Kasi derive siya sa pangalang Malanyug. Yun yung Malanyug na yun, oh. Yun. Oo. Yung suffix na, yung prefix na ka, and then gan, yung an, yung prefix and suffix niya, ibig sabihin, the place where Malanyug abundant. Yun po, shout out po sa kanila. Kasi privacy daw po yung pangalan nila.